screen. So, ito, share ko na po yung screen. Yan, kita po ba yung screen ko? Please pakitype kita if kita yung screen. Yes, kita po, Coach. Okay, thank you, Coach Cham. So again, I would like to welcome everyone on our Forex Trading for Beginners webinar. So ano ba matututunan natin dito for tonight? Siyempre, kailangan malaman natin what is Forex. Also, ano ba yung different ways to earn in Forex? And ano ba yung mga terminologies na ginagamit natin dito sa Forex? From spread to PIP to take profit hanggang stop loss to lot size hanggang sa pending orders. Lahat po yan i-discuss natin for tonight. Also, anong open ba? Anong oras ba open ang market ng Forex? And paano ba talaga mag-start sa Forex? Ano ba yung gagamitin natin broker and ano yung trading platform? So lahat po yan madi-discuss natin for this webinar. Pero bago po yan, let me introduce and say a little background about myself. So ako nga pala po si Coach Alan Pine and I'm a graduate of BS Electronics and Communications Engineering sa St. Louis University. Graduate din po ako ng Masters in Business Administration. And also licensed electronics engineer po ako. And right after taking the board exam, naturo po ako sa isang college university sa Laguna. Sabi ko habang fresh pa, yung natutunan ko nung nag-review ako ng board exam or nung nag-board exam ako, sabi ko might as well ituro ko sa mga students. So nagturo po ako for one sem habang naghihintay ako ng apply or application ko sa industry. Yun, hanggang sa nakapunta na po ako, nakapagtrabaho ako sa iba-ibang industry. Hanggang napunta po ako sa isang multinational American company na kung saan located to sa Cavite. And I worked there for more than 20 years. So, nag-start po ako as cadet engineer, then engineer 1, engineer 2, engineer 3, hanggang narating ko po yung test engineering manager, yung position na yon. So, inakyat ko po yung corporate ladder hanggang nakita ko po na noong 2022 nalaman ko na meron palang chance na kumita ka ng dollars dito sa Forex trading. And yan sa katrabuhan ko na kahit hindi pala ako lumabas ng bansa, pwede akong kumita ng dollars. And nung nalaman ko po yon, naghanap po ako ng online course para mag-enroll sa Forex trading. And yon, nung nakahanap ako, syempre, nagbayad ako. And inaral ko, nung maaral ko, in-apply ko, nung ma-apply ko, okay naman nung una, kumikita ako talaga. Pero as time goes by, doon ko nararanasan yung sunog. Okay, yung masusunugan. Ibig sabihin po nun, ma-wipe out yung account. Hanggang sa medyo naglaylo ako to do forex trading. Hanggang noong February 2024, nalaman ko po nag-open si economy dito sa Pilipinas. And nalaman ko na ang in-offer ni economy is forex trading and plus affiliate marketing. Pagsamahin mo po yung dalawang yan, napaka-powerful po niyan. Hanggang sa nag-enroll na po ako. Okay? And noong April 2024, during that time member na po ako sa dito sa economy, nalaman ko po na nag-announce yung management namin na magko-cost cutting. During that time, ready na po ako to do for good na sa forex trading. Kaya nilapitan ko yung director ko and sabi ko, sir, baka pwede mo isama na ako. So yun, fortunately na isama naman ako and bigyan tayo ng magandang compensation. Okay? So yan, currently I am coaching and mentoring more than hundreds of students under our organization dito sa LCR Capital. So why did I transition from employment to forex trading or digital business? Siyempre, FYI po, I am a husband and a father of 2 kids. Actually, yung panganay ko po is second year college na. So may pa-college na ako kaya medyo mahal ang magpa-aral. Tapos isang grade 8. Siyempre, gusto ko magkaroon ng quality time with them na yon. Also to have freedom na kahit saan namin gustong pumunta, anytime, anywhere, pwede. Hindi na po ako tali doon sa 8 to 5 na work wherein I have to wake up as early as 6 o'clock para lang mag-prepare from and para mag-drive from Laguna to Cavite and vice versa. And I have to endure yung traffic. Pero now, dahil home-based na po itong ginagawa kong forex trading, of course, with economy, hindi ko na po nararanasan yun. Nandito lang po ako sa bahay. And kahit saan ko gusto magbakasyon, kahit saan gusto namin magbakasyon, pwede.
Also, I have the potential to earn dollars wherever I am. Nabanggit ko na po ito kanina na kahit hindi pala ako pumunta ng ibang bansa, pwede na akong kumita ng dollars. And the most rewarding part is I get to help other people earn dollars as well through forex trading and affiliate marketing. In fact, nung nag-focus na po ako dito sa forex trading, nakapag-focus ako sa pagtulong sa mga students para matuto sila sa pagfo-forex. And ito po yung mga messages ng mga students namin dito sa LCR Capital kung saan natulungan sila, yung mga yung mga iba na wala pang dating knowledge sa forex, natuto sila mag-forex. And yung mga meron ng knowledge sa forex, yung mga dati nasusunugan ng $1,500 nung naturuan namin and na-train namin, yun, nakabawi siya sa sunog, nalaman nila kung ano yung dapat na risk management kapag magfo-forex ka. Okay? Yan, nakabawi siya hanggang kumita pa siya ng 3,000. By the way, dito ko po nalaman nung nag-join ako sa economy kung ano ba yung missing piece of the puzzle kung bakit ako nasusunugan dati. Yun po pala ay dapat ay meron kang proper risk management, which is yan po yung tinuturo namin sa students namin. And also napaka-importante rin po na meron kang coach and mentor and community na mag-guide sa'yo. Kasi napakahirap po na mag-isa ka sa journey na to sa forex trading. Wala kang mapapagtanungan. Okay? Kaya dito, under LCR Capital, marami pong coaches dito na willing mag-render ng help. Yan. Ito po yung pictures namin nung nag-start pa lang kami dito sa forex trading. So ito po, yung face-to-face seminar ni Coach Lady, natatandaan ko, I am batch 2 po niyan. Yan po ay sa Chendesitas. Okay? Naalala ko pa to, nag-leave pa ako sa work ko, sabi ko, gusto kong talagang maka-attend ng face-to-face seminar. Then, nung nag-start na po kami, nagbi-build ng team, siyempre, headed by our coach and founder ng LCR Capital, si Coach JC. Ito naman po ay sa Linden Suite sa may Pasig. Tapos, ito naman yung sa office ni Coach Edsel sa may Glaston Tower, sa may Ortigas, FX Robot Empire. And syempre, nagpa-picture tayo sa mga coaches and mentors natin, si Coach Edsel, Coach Lady, Coach JC, and Coach Jadis. And noong May 25, 2024, yan po yung grand launching ng economy sa Philippines. Yan po ay ginanap sa SMX Bow Arena. And I was given the chance and the privilege to talk in front of the thousands of people para maging panelist. And dito po, shinare ko kung ano ba yung naging journey ko and ano yung naging challenges ko nung nag-start pa lang ako dito sa economy. So yan, syempre, nagpa-picture tayo sa ating mga upper management like si CEO and founder, si Hassan Mahmoud. Tapos ang ating Icon 75, si Mentor Sunny Singh, kung saan kumikita siya ng $75,000 per month. And syempre, si Obits, yung isang international forex traders na nagbibigay ng signal. So dito na tayo sa forex trading discussion. So ano ba talaga yung forex? Forex is actually the buying and selling of currencies. When we say currencies, currency po yan ng dalawang bansa. Pair po lagi yan. For example, Euro, USD. So yan. Also, forex is the largest financial market in the world. Actually, mas malaki pa po siya kaysa sa stocks and kaysa sa crypto. If stocks and crypto are billion-dollar industry, pero ito pong forex ay trillion-dollar industry. In fact, $6.7 trillion ang umiikot na pera sa buong mundo every day. Imagine, kukurot ka lang dyan, say $100, 0.000 something, nung itong 6.7 trillion, say $100 kumita ka. Napakalaking bagay na po yan. Kung everyday kukurot ka ng $100, ang laking bagay na po yan. Also, global po ang market ng forex trading. When we say global, kahit nasang sulok ka man ng mundo, kahit nasa USA ka, nasa Canada, nasa Australia, nasa Hong Kong, nasa Dubai, pwede ka po mag-trade sa forex. Ganun po kaganda. Also, forex is the most liquid business in the world. When we say liquid, hindi po ibig sabihin yan tubig, no? Sa financial terms po, ang ibig sabihin ng liquid, pwede mo siyang ma-transfer sa bank account mo.
say for example, kumita ka ng $100 today and in a span of 3 to 10 minutes, pwede mo na pong matransfer. Nasa bank account mo na po yan. Ganun po ka liquid itong Forex. Also, Forex operates 24/5. 24 hours a day, 5 days a week, from Monday to Friday. So, sarado po siya ng Saturday and Sunday. Siyempre, to give us a chance na makapagpahinga naman. Okay? Also, Forex is available on any smart devices. Sabi nga nila, itong Forex yung negosyo na pwede mong ibulsa literal. Pumunta ka sa mall, dali mo yung cellphone mo, ilabas mo, may nakakonect ka sa data or sa internet, mag-trade ka, pwede. Pumunta ka sa Boracay, labas mo yung cellphone mo, may data ka, mag-trade ka, pwede. So, ganun po ka ganda at ka-convenient. Also, ito pong Forex ang ginagawa ng mga government, central banks, and financial institutions na negosyo. So, yung mga malalaking bangko, yung mga commercial banks, yan po yung yung ginagawa nilang businesses. In fact, nagpapatrain pa po sila ng mga forex traders sa ibang bansa. Okay? Also, ang good news dito, we as individuals, pwede na po natin gawin ang ginagawang negosyo ng mga gobyerno at mga malalaking financial institutions. And ang mas good news pa nito, kahit third world country ang Pilipinas, pwede na rin po tayong mag-trade as individuals. Unlike dati, pahirapan pa mag-trade sa forex trading. That is thanks to the advent of the internet. And lastly, ito pong forex ay pandemic proof. Kasi po maalala nyo, noong 2020 hanggang 2022, bawal lumabas. And sarado po ang majority ng mga businesses. Pero mga forex traders po, kahit nasa bahay lang sila, kumikita sila. Ang kagandahan rin itong forex, kaya pataas o pababa ang economy, pwede ka pong kumita by buying and selling. Mamaya mas i-explain pa po natin yan kung paano. There are different ways to earn in Forex. Una po, yung manual trade, ito yung ginagawa ng mostly ng students natin dito sa LCR Capital, na kung saan ilalabas lang nila yung cellphone nila, may naka-install na MetaTrader 5 sa phone nila, then pwede na sila mag-trade manually. Kukopyahin lang yung ibabato na signal ni VIP. Okay? Also, meron tayong copy trade or automation trading na kung saan kahit busy ka sa work mo, kahit busy ka sa business mo, kahit natutulog ka, may magte-trade for you. And isa sa ino-offer natin dito sa LCR Capital and sa economy or sa Legendary Circle is yung Gold Rush. Okay? Next, last, affiliate marketing. Ito naman yung ginagawa namin, mga coaches na kung saan sineshare namin tong forex trading, and for every affiliate or for every enrollee na mag-enroll under our link, meron po kami itong tinatawag na fast start bonus. Para po itong sa Lazada or Shopee na kung saan kapag nag-promote ng product and may bumili under dun sa affiliate link, meron kang commission. Ganon rin po yun. And the best part of this is pwede ka pong maka-avail ng pension plan, which is i-explain further po yan once na member ka na dito sa economy. Next. Ito po yung pinaka explanation ng forex trading. Think of it as a money changer. Okay, syempre, for example, pupunta ka next month sa US. Syempre, kailangan mo ng dollars kasi hindi mo magagastos yung peso mo. For example, magpapapalit ka ng peso into dollars and napalitan during that time is $1 equals 50 pesos. So, 50 times $200 na bibilin mo equals 10,000 pesos. So, in exchange of $200, in exchange dun sa 10,000 pesos, meron ka ng $200. Okay? What if after a week, tumaas yung palitan, naging $1 equals 55 pesos, tumaas. So, yung hawak-hawak mo na $200, so 55 times 200 equals 11,000 pesos. So, kapag pinapalit mo ulit yan, ang mangyayari, para kang kumita ng 1,000 pesos kasi 11,000 minus 10,000 is 1,000 pesos. So, ganun po ang basic explanation ng Forex. Pero what if bumaba naman yung dollars? Pwede ka pa bang kumita? Yes, pwede pa rin po. That is by selling naman. Okay? Ito yung example ng currency pair, yung Euro-USD. Tandaan nyo po, nasa lahat ng currency pairs, ang unang currency po dyan, yun yung tinatawag nating
base currency. And yung pangalawa namang currency, yung po yung quote currency. Lagi po nagbe-base tayo sa base currency. Sabi dito, the trade in forex occurs between two currencies. One is being bought and the other is being sold at the same time. So nangyayari pala ang bilihan at bentahan ng currency at the same time. So paano po yun? For example, nag-buy ako ng Euro USD. So ibig sabihin nun, naniniwala ako na pataas ang economy or yung currency ni Euro whilst USD naman ay pababa. Kaya ang ginagawa ko, binabay ko si Euro and sinesell ko si USD. Hindi mo namamalayan na nangyayari yung bilihan at bentahan at the same time. What if the other way around naman? Gusto kong mag-sell ng Euro USD. Ibig sabihin po nun, naniniwala ka or na-analyze mo na pababa ang currency ni Euro and pataas naman si USD. Kaya ang ginawa mo nung nag-sell ka ng Euro USD, sinesell mo si Euro while si USD naman ay binabay mo. So para mas maliwanag po, sabi nito, Forex is like a boxing. Take for example, si Manny Pacquiao, may laban against Mayweather. Okay. Sabihin mo na si Manny Pacquiao si Euro and si Mayweather si USD. And syempre, si Manny Pacquiao aaralin niya bago yung laban, aaralin niya kung ano yung mga gagalaw ni Mayweather. So ganun rin po tayo. As a forex trader, aaralin po muna natin kung ano ba yung paano ba yung forex trading, yung mga basic ng forex trading, palalalimin muna natin. Manonood tayo ng mga video training, magbabasa tayo. So ganun po. And bago sumabak si Pacquiao dun sa laban kay Mayweather, makikipag-sparring muna siya sa sparring partner niya. Ganun rin po tayo. As forex traders, bago tayo sumabak sa actual trading, makikipag-sparring muna tayo sa demo account. Yung demo account po na yan, paper money lang yan. Play money lang yan na pwede kang makasabay sa pagte-trade with the market. Okay? And also, yung discipline na dapat meron ng boksingero, meron rin dapat tayo as forex traders. For example, tataya ka kay Pacquiao kasi naniniwala ka na mananalo siya sa siguro So ibabay mo si Pacquiao and sell mo si Mayweather. Ganun po yun. What if naniniwala ka naman na matatalo si Pacquiao? Ang gagawin mo, isesell mo si Pacquiao and ibabay mo naman si Mayweather. Kaya isesell mo yung Euro USD or Pacquiao Mayweather na pair. So ganun po ibig sabihin nun. Ano ba yung mga different currency pairs? Meron po tayong tinatawag na major pairs, meron ring minor pairs, and merong exotic pairs. Yung major pairs, yan po yung may ka-pair na USD. For example, Euro versus US dollar versus Japanese yen, Great British Pound versus US dollar versus Swiss franc, US dollar versus Canadian dollar, Australian dollar versus US dollar, and New Zealand dollar versus US dollar. While yung mga minor pairs naman po, yung po yung may mga walang ka-pair na USD pero nandito sa major pairs like Euro GBP, GBP JPY, GBP SHEF, GBP AUD, Euro JPY, and AUD CAD. While yung mga exotic pairs naman po, yan po yung mga wala dito sa major and minor pairs like yung Hong Kong dollars, Singaporean dollars, and among others. Market trends. We have two types of trends. We have the bullish and the bearish. Kapag sinabi mo pong bullish, ito po ay nagsisignify na long or buy position. Kasi po, ang bullish ay uptrend. Bakit ba tinawag na bullish yan? Kasi po, ang mga bull, kapag nakikipag-away po sila ay pasuwag. Okay? Kaya po tinawag na bullish. Bullish, long, buy position, or uptrend. While yung bearish naman, yun po yung tinatawag din natin short or sell position kasi magda-downtrend. Bakit po tinawag na bearish? Kasi ang mga bear po kapag nakikipag-away ay padamba, pababa. Ulitin ko po, kapag bullish po, pataas yung market, magbabay ka. Kapag bearish, kapag pababa yung market, magsesell ka. So ganun po ang ibig sabihin nun. Spread. Spread is the difference of the bid and ask price. Ito po yung malalalas nating nakikita sa mga bangko. Okay?
For example, XAUUSD or gold. Yung bid price po, yan yung sell price rin. While yung buy price, yan rin yung ask price. Sa bid price po, sabi dito, the price that a trader is willing to sell a currency pair for. So, paano to? For example, okay, for example, pababa ang market. Okay, pababa ang market. Siyempre, magsesell ka. Hindi mo masesell sa mas mataas na price, itong 2033.35, kundi dito sa 2033.11. So basically, medyo nag-negative ka na, no? Kasi yung difference doon nung bid at saka ask price, yung po yung kita ni bank or ni broker. Ano naman po yung buy price? Yan rin po yung tinatawag nating ask price. It is the price that a trader will buy a currency pair at. For example, pataas ang market. Kapag pataas ang market, ang gagawin mo ay magbabay ka. Siyempre, hindi mo mababay sa mas mababang halaga, sa 2033.11. Mababay mo siya sa 2033.35. So technically, parang lugi ka na agad. Kasi yung difference po nun ay, yun po yung spread nakita ni bangko, pinakita muna natin si broker bago tayo kumita. Next, PIP. PIP is a point in percentage. It is a very small measurement of change in currency pair. Ito po ang tatandaan nyo. Sa mga currency pairs na merong USD, like Euro USD, except yung JPY and gold, lagi pong tatandaan na ang pagbasa ng PIP ay nasa 4th decimal place. And yung 4th decimal place na po yan po yung ones. Yung 3rd decimal place, yan yung tens. Yung 2nd decimal place, yan yung hundreds. So, paano ba yan? For example, dito sa yung 3, nasa 4th decimal place yan, kaya 3 times 1, since ones yan, is 3 pips. While ito naman, 3rd decimal place, so since tens po to, 8 times 10 is 80, plus 3 is 83 pips. While ito naman, yung 7, yung nasa 2nd decimal place, since hundreds yan, kaya ito ay 7 times 100 equals 700. Plus 83, this is equal to 783 pips. Ganyan po ang pagbasa ng pip. Okay? Next, lot. Lot is a unit measuring transaction amount. Sabi dito, when you place orders on your trading platform, orders are placed in sizes quoted in lots. Ito po yung tinatawag nating MetaTrader 5. Ito po yung ini-install natin sa cellphone natin. And kapag nagpe-place tayo ng trade, iseset po natin yung lot size. In this example, dito po yan. 0.01. Ito pong 0.01, ito po ay micro lot. Okay? Which is, yung unit niya ay 1,000 and syempre yung volume ay 0.01 and yung conversion niya ay $0.1 per pip. Kaya kapag meron kang 30 pips na take profit, so 30 times 0.1 equals, so $3 automatic po yun. Okay? Meron rin pong ibang types ng lot. Meron tayong standard lot, meron tayong mini lot, of course, yung micro lot na discuss ko, and last is nano lot. So take profit and stop loss. Take profit, or which we term as TP, it is an order that closes your trade once it reaches a certain level of profit. So say for example, pataas ang market. Siyempre, since pataas ang market, magbabay ka. And nagbuy ka sa level na to, and ang take profit mo, iseset mo dito sa taas. Okay? Then, kapag continuous na tumaas yung price, and na-hit yung take profit mo, automatic magpo-close yung trade. And kung ano man yung dollar equivalent ng TP mo, automatic yun na yung profit mo. While yung stop loss naman, it is an order that you place in order to sell a security when it reaches a particular price. A stop loss order is used to reduce a trader's loss. So paano ba yan? Di ba kanina, sabi ko, yung nag-buy ka dun sa pataas na market, ito yung take profit mo, sinet mo sa taas. Yung stop loss mo po naman ay seset mo dito sa
baba. Para just in case na nag-reverse ang market, okay, nag-go against your trade, siyempre magne-negative yan. And once na ma-hit yung stop loss mo, automatic magko-close yung trade. So ang kagandahan dito sa stop loss, it will save you from uh, your account being wiped out. Paano yon? Kasi imbes na tuloy-tuloy na mag-negative or mag-drawdown yung profit mo, automatic ma-stop na, makakat na ni stop loss. Hindi ka masusunugan. Kaya sabi nga nila, if trend is your friend, stop loss is your best friend. Kaya sa lahat po ng trade nyo, huwag nyo kakalimutang iset ang stop loss. Kasi yan yung magsasalba sa atin laban sa pagka-wipe out ng account natin. Next, reward risk ratio. It is used by traders to manage their capital and risk of loss. Sabi dito, the ratio helps assess the expected return and risk of a given trade. Ito po ang formula ng reward risk ratio. Is equal to take profit over stop loss. Sabi dito, risk-reward ratio that is greater than 1 is okay. Kasi kapag equal to 1, yan po yung sugal. So, isip tayo ng sugal. Sa sugal, sa poker, for example, tumaya ka ng 100 pesos. 100 pesos. So, yung pwede mong mapanalunan or TP is 100 pesos and pwede mong matalo or SL is 100 pesos rin. Kaya 100 divided by 100 equals 1. Ganun po ang sugal. Pero dito sa forex trading, pwede mo pong ma-set yung reward risk ratio mo ng mas malaki sa 1. So, ano ang advantage doon? For example, yung reward risk ratio na sinet mo sa trading mo ay 3. So, ibig sabihin po noon, for every $1 na matalo mo, pero ang chance mo na mapanalunan mo naman or yung mapapanalunan mo ay $3. Or kapag 4, $1 yung talo mo pero $4 ang panalo mo. So, ganun po kaganda dito sa forex trading. Leverage. Leverage is the use of borrowed money to invest. Ito po yung minumultiply natin dun sa capital natin. Ang multiplier pwedeng 1:1, 1:100, 1:200 hanggang 1:2,000. Say for example, you have a capital of $100 and you use leverage of 1,000. So you have to multiply 100 to 1,000 by 1,000. Kaya ang buying and selling power mo na po ay $100,000. Ganon po kaganda. Or in terms of peso, yung 5,700 pesos mo, i-multiply mo sa 1,000, 5.7 million yung buying and selling power mo. Pero ingat po kayo kasi leverage is a double-edged sword. Although it can multiply your profit, but it can also magnify your loss. So paano yan? Kasi kapag gumamit ka ng malaking leverage, say for example, 2,000, pwede ka pong makapag-trade ng marami and malalaking lot size. I-allow yan ng system. Kaya mangyayari, madali ka rin masusunog. Kasi overtrade ka or nag-over lot size ka. Unlike kapag tama lang yung lot size, malilimit na po ni system na hanggang ganito lang yung lot size mo, hanggang ganito lang yung trade na pwede mong i-enter. So ganun po, kaya ingat tayo sa paggamit ng malaking leverage. Types of chart. Meron tayong line chart, meron tayong bar, and meron tayong candlesticks. Ang madalas pong ginagamit ay candlesticks para mag-analyze ng market sa technical analysis. Ito po ang anatomy ng candlestick. But before that, let's discuss what's candlestick. Sabi dito, each candle represents one unit of the chosen time frame. What is time frame? Yung time frame po yan ay tinatawag natin, meron tayong minute 1, meron tayong minute 5, minute 15, minute 30, hour 1, hour 4, days, weeks, and months. So, ibig sabihin nun, kada candle po nire-represent ng time frame, kung nasaan time frame ka man. So, ito po yung anatomy ng candlestick. For example, sa bullish candlestick, mag-o-open sa baba and siyempre, since pataas yan, magko-close sa taas. And ito po yung upper wick and ito naman po yung lower wick. So, yan po yung mga PC ng kandila natin. And sa bullish naman, ay bearish naman, mag-o-open sa taas and magko-close sa baba kasi pababa yan. Then meron tayong upper wick and meron tayong lower wick.
So, paano yan? Example, sa M5 time frame. M5, so minute 5 time frame. 8 o'clock, nag-open ang gold market. So yan, 8 o'clock, taas baba po yung price na yan. 8 o'clock, 8:01, 8:02, marireach yung pinakababa, then biglang aakyat, 8:03, taas baba pa rin, 8:04, marireach pinakataas, then 8:05, boom, nabuo ang 5-minute na candlestick. Then, gagawa na naman po siya ng 5-minute candlestick, whether bullish or bearish. In this example, let's say bearish candlestick. Okay? So, 8:05, as babayan, 8:06, 8:07, marireach pinakamataas. Then 8:08, babayan, 8:09, marireach pinakamababa, bababa. Then 8:10, boom, nabuo yung another 5-minute candlestick. Okay? So in a span of 10 minutes, 2 and 5 candlesticks ang nabuo. And the cycle will continue until makabuo tayo ng pattern. So kung 1 hour 1 yan, every 1 hour yung candlestick. Kung every 15 minutes, every 15 minutes yan kung nasa M15 ka. So ganun po ang ibig sabihin ng candlesticks. Next, support and resistance. Sabi dito sa resistance, when the price moves up and then it pulls back, the highest point it reached before it pulled back is called the resistance. And dito po sa resistance, nandyan po yung surplus ng sellers. Kasi po ang mga sellers nakaabang na dito, ready to sell sa point na to. Kasi alam nila na pagdating sa point na to, bababa na yung market price. Kaya nagse-sell na sila dito. While yung support naman po, sabi dito, when the price moves down, the lowest point it reached before it started to pull back is now the support. And dito naman po sa support, nandito po ang surplus ng buyers. Kasi po ang mga buyers dito ay nakaabang na. Alam nila na pagdating sa point na to, ready to go up na yung price. Kaya magbabay na sila dito. Ganun po yung sabihin nun. So, meron tayong analogy para mas madali nyo maintindihan yung support and resistance. Think of it as a bahay. Sa bahay, syempre, meron tayong floor and meron tayong ceiling. Yung floor po na yan po yung tinatawag nating support rin. While yung resistance na yan po yung ceiling. Technically, yung price natin, nagbabounce back lang between support and resistance. Support and resistance. Support and resistance. What if nagtayo ka ng second floor? Siyempre, mababasag yung ceiling mo or mababasag yung resistance mo, which we term as breakout. Okay? So, gagawa siya ng panibagong support and panibagong resistance. So, meron kang panibagong floor and panibagong ceiling. So, ngayon, kapag nag-breakout dyan, ang mangyayari, magbabounce back na sa panibagong support and resistance. Support and resistance. Support and resistance. So, ganun po naglalaro ang support and resistance. Yung price natin. Next, 3 types of market trends. Meron po tayong tatlo. Meron tayong uptrend, downtrend, and sideways. Sa uptrend po, meron tayong higher high and higher low. So, gumagawa siya ng higher high and higher low. Higher high and higher low. Higher high and higher low. Kapag meron ka pong dalawang higher highs and higher lows, automatic uptrend na po yan. While yung downtrend naman po, nagkikreate po siya ng lower lows and lower highs. Lower lows and lower highs. Lower lows and lower highs. If you have more than 2 or more than lower lows and lower highs, automatic downtrend na po ang market. While yung sideways naman po, tinatawag rin po yung ranging. Kasi naglalaro lang siya sa support and resistance. Support and resistance. So, nandiyan lang po yan. Market execution. Ito pa rin po ay tinatawag nating open position at a price. Sabi dito, an open position can exist following a buy or a sell. An open position remains open
until an opposing trade takes place. Ito po yung usually sineset na natin, nagbabay or nagsesell na automatic tayo dun sa MetaTrader 5 natin, sa cellphone natin. Ibig sabihin po noon, nag-place na tayo ng trade, nagbabay na tayo at a price. Kung ano yung price, once na pinindot natin yung buy, yun na po yun. Or once pinindot natin yung sell, yun na po yung price natin. Entry price na sinasabi. Okay? While yung pending orders naman po, ito po yung order na hindi mo na kailangan hintayin para mapuyat ka. Ayaw mo mapuyat. Magpe-pending order ka. Say for example, buy limit. It is a pending order to buy a currency a lower price than the current price. For example, nandito yung current price mo and pababa yung market. And na-analyze mo na pagdating sa level na to, mamayang madaling araw, magbabounce back yung price. Kaya ang gagawin mo, magbabuy limit ka. With the buy limit level of this one, while yung take profit mo, iseset mo sa taas, and yung stop loss mo, iseset mo dito sa baba. And yung sell limit naman, kabaligtaran naman itong buy limit. It is a pending order to sell a currency a higher price than the current price. For example, nandito yung current price mo and pataas yung market. And mamayang madaling araw, naniniwala ka na or na-analyze mo na pagdating sa level na to, magbabounce back yung price. Kaya ang gagawin mo, magse-sell limit ka with the sell limit level of this one and seset mo yung take profit mo sa baba while yung stop loss mo iseset mo sa taas. Next, buy stop naman. It is a pending order to buy a currency a higher price than the current price. For example, nandito yung current price mo and pataas yung market. Naniniwala ka or na-analyze mo na mamayang madaling araw, pagdating sa level na to, magtutuloy-tuloy na tataas yung price. Kaya ang gagawin mo, mag-buy stop ka with the buy stop level of this one and yung take profit mo, iseset mo sa taas while yung stop loss mo, iseset mo dito sa baba. Last but not the least, kabaliktaran naman ng buy stop is sell stop. It is a pending order to sell a currency a lower price than the current price. For example, andito yung current price mo ngayon and pababa ang market. And pag na-analyze mo na pagdating sa level na to, mamayang madaling araw, magtutuloy-tuloy na bababa ang price. Kaya ang gagawin mo, magse-sell stop ka with a sell stop limit level of this one and yung take profit mo, iseset mo dito sa baba while yung stop loss mo, iseset mo dito sa taas. So, ganun po ang pending orders. Yan. So, I would like to you to process muna kung ano yung mga in-explain natin, no? Bago tayo sa last part. Okay? Next, Forex market hours. Open po yung Forex 24/5. 24 hours a day, 5 days a week, from Monday to Friday, and sarado siya ng Saturday and Sunday. And ito po ang overlapping ng London and New York time. Ibig sabihin nito, magsasarado ang London and mag-o-open naman ang New York market. By the way, ano po to? New York time, which is 8 o'clock. Ito ang overlapping ng New York and London. 8 o'clock a.m. hanggang 11 a.m. Dito sa Pilipinas, since advance tayo sa New York ng 12 hours, 8 o'clock p.m. po yan hanggang 11. Kaya dyan, napakagalaw ng market kasi most active hours yan, napaka-volatile. When we say volatile, pabago-bago, ang bilis magbago-bago ng market. Okay? Kaya marami nagte-trade during this time. And also, ang overlapping naman ng Sydney and Tokyo ay from 19 o'clock to 24 o'clock. So second to the last slide. So how to start forex trading? Siyempre, you have to choose your broker and download trading platforms. Ano ba yung broker na gamit natin dito? Meron tayong Light Finance, XM, and XS. Pero dito po sa LCR Capital, we are using XS. Kasi po, ito po yung ginagamit namin dahil may pinakamanipis na spread ito. Sa VIP signals, kapag mag-ano ka, kakapi ka,
Baka kapag ibang gamitin mo broker, baka na SL kami, kami hindi pa kasi manipis ang spread ng XS na ginagamit namin. Then yung trading platforms po ay NT5, pwede mong install sa cellphone mo or sa laptop mo para makapag-trade ka sa forex, sa stocks, and sa crypto. Ito po yung last slide natin. Sabi dito ni Mark Zuckerberg, ang CEO ng Facebook, the biggest risk is not taking any risk. And disclaimer lang po, forex trading is risky. You have to trade only the money that you can afford to lose. And past profit does not guarantee future gains. And iwan ko po kayo ng favorite Bible verse ko, which is Jeremiah 29:11. Sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. That's all, everyone. I hope na may natutunan kayo. I hope na may na-impart ako knowledge sa inyo. Thank you very much and have a good day. Have a good night. Yun. Back to you, Coach Cham. Ayun. So, alam ko naman na madami tayong natutunan doon sa mga diniscuss ni Coach Alan about Forex, no? Sino dito yung madaming natutunan? Ayan. Sige po, type 5. Ayan, sa madaming natutunan sa mga diniscuss ni Coach Alan. Sige po, ayun, si Amos. Yung iba po, wala po ba tayong natutunan, ha? Ayun. Ma'am Merlinda. So, Coach Wow, Alan nandito po, si Ma'am one of the Marlinda. best technical coach here in economy po, no? Here in LZR Capital. Yung iba po, nandiyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Bago natin ituloy ang sunod nating discussion, sunod nating slides. Ayan. Sige po. Type 5, type 6 naman kung buhay pa. Kasi hindi namin kayo nakikita eh. Ayan. Ayun, buhay pa si Sir Jonard. Yung iba po, siyempre, alam naman natin, ang hirap po magsalita sa harap, no, ng puro black lang ang nakikita. Para kaming nakikipag-usap sa Ayan. Sige po, nandyan pa ba kayo para i-continue po natin yung discussion sa webinar natin? Para mapakita naman po namin sa inyo kung paano po namin mas napadali, no? Paano po namin mas napadali yung mga diniscuss po ni Coach Alan, yung support and resistance, yung yung uptrend, downtrend. So dito po sa economy, hindi na po natin kailangan masyadong pag-aralan, no? Na dito po is through copy trading lang, pwede po tayong mag-earn, no? Ayun, so kaya hindi makita video. Okay. Ayun, so let me share my screen po, no? Ayun. Kita po yung screen, Coach Alan. Wala pa, Coach Cham. Ayan, kita na. Kita. Yun. So, Forex trading. Yan. So, kanina pa ako nagsasalita. No? So, ngayon, magpapakilala lang po muna ako. So, I'm Coach Cham. Dati akong seafarer na ngayon is full-time working here in economy, full-time Forex trader na rin po ako ngayon. Kasi po, nakita ko po yung big opportunity na pwedeng maitulong neto ng Forex trading sa akin at sa pamilya ko. And then also, alam naman natin, ang seafarer ay kung saan-saan lugar tayo nakakapunta. Kasi po is privilege po natin siya, no? Yan. Nakapunta na po tayo ng Canada, Hawaii, Australia, New Zealand, Alaska, and Europe. As a typical OFW po, no? Nag-ibang bansa po ako to earn dollars din. Kasi po alam naman natin, mas mataas ang dollars kesa sa peso. So, mas malaki po ang pwedeng kitain sa ibang bansa. Ang kaibahan lang po ng ginagawa ko ngayon as a forex trader is yung time po for the family. Ngayon po is naaalagaan ko na po yung anak ko. Sobrang mas marami na po akong oras na kasama sila kesa yung nangingibang bansa po ako, no? Ayan,
Ayun, as a typical OFW, umuwi po ako at sinubukan mag-business. Pero hindi rin po nagtagal yung negosyo kasi po nakilala ko si economy, no? Sobrang lucky po ako na nakilala ko si economy na hindi ko na kailangan mag-business ng food cart sa labas ng ano namin, ng subdivision. Yun. So, nung una po, no, nakwento rin po ni Coach Alan kanina, nung nag-start din po ako sa forex trading, I try YouTube videos, no, yung mga trading guru sa YouTube. But hindi rin siya nag-work sa akin. Tinry kong mag-trade using their strategies, pero kailangan pala talaga ng decades of experience bago talaga matuto mag-manual trading sa forex. So, kailangan ko makahanap ng coach, mentor, and school na papasukan para matuto ng forex trading. Dito na po sa akin pumasok si economy na in just $149, pwede na pala tayong mag-start sa forex trading. Na pwede na pala tayong matuto online ng forex trading. Ayan, so nung nag-start po kami sa forex trading, ito po si Coach Lady and si Coach JC. Yan, nag-training po kami dun sa broker na ginagamit namin ngayon. Para meron din po kaming ma-impart na knowledge dun sa mga magiging students po namin dito kay economy. Yan. So, ano nga po ba meron kay economy? So, economy, your access to the right leadership, technology, and strategies to help you design the life you want. So, economy po is a digital platform wherein pwede po tayong matuto ng forex trading online. So, kahit nasa bahay pala tayo, magkakaroon pala tayo ng mga mentors, no? Na kahit hindi na tayo magpunta sa, kahit hindi na tayo face to face, is pwede pala tayo matuto ng forex trading. So, located po ang economy sa Los Angeles, California. So, dyan po yung home base natin, yung main office natin. So, economy po is, ano po siya, global po siya, na hindi lang po puro Pilipino. Meron din po mga, yan, OFW din po na Pinoy sa ibang bansa, and meron din po mga ibang nationality na enrolled din po dito kay economy. And this is our founder CEO na si Hassan Mahmoud. So si Hassan Mahmoud po is a financial expert, multiple 9 figures in global sales. So siya po is magaling po talaga siya, no? Paano ko po nasabing magaling? Kasi po twice na po siyang na-feature sa Forbes magazine. And then siya po ang nag-create, no, ng economy na gusto niya palang makatulong sa mga iba ring tao para sa financial nila, no? Para makatulong sa financial. So, this is our, ano po, si Manny Pacquiao. Ito po ang ating Grand Ambassador ng Economy Philippines, no? So, hindi naman po papasok dito si Manny Pacquiao kung wala siyang nakitang bigger picture dito kay economy. Kahit po yung anak niya na si Emmanuel Pacquiao is ginagawa rin po itong si economy. Kahit po mayaman na sila, no? Yan. Let's watch our short video lang po ni Manny Pacquiao. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with Economy. Ayun. So, ano po ba meron kay economy? Bakit
Coach Jam, bakit mo naman sinasabi na mas mapapadali, no? Mas mapapabilis yung learning curve natin dito kay economy. Bakit? Because we have the ECA. We have the Video Training Academy, Learn Forex Fundamentals, Get Coaching from Experienced Trader. So, saan ba natin yun makikita? So, once na-enroll na po tayo kay economy, so maa-access po natin yung tatlo na yon na ito po yung economy web. Yung website po ni economy na kung saan sa ECA meron po tayong beginner forex to advanced forex. So, pwede naman, Coach Sham, bakit na lang, hindi na lang ako mag-YouTube? Bakit kailangan ko pa mag-enroll? Kasi po, dito po is himay-himay na po talaga yung mga dinidiscuss na mga educator dito. No? From beginner to advanced. Hanggang matutunan po natin si forex trading ng mas deep. Paano? Dahil po, meron po tayong masterclass. So dito po sa masterclass natin, meron tayo ditong mga educator na mga professional traders. So dito po, sa buong buwan po ng January, ngayon January, is kumpleto na rin po yung mga classes nila. So ang gagawin lang po natin is papasok tayo doon sa klase nila and then ituturo po nila doon kung ano ba talaga yung nangyayari sa market. Kung paano ba gumagalaw si market. Yan. So, decades of, na po sila, experienced trader. So, meron po ditong isang trader na si Abdallah. So, si Abdallah po is nagla-live po siya every 9:30 or 10:30 minsan ng gabi, Philippine time. Pero kung nasa ibang lugar naman kayo, kung nasa ibang bansa kayo, is nandun din naman po yung oras, kung anong oras siya nagla-live. So, ano po ba ang ginagawa niya? So, yung mga students po na pumapasok doon sa Zoom niya, magla-live trading po siya. So, ang gagawin lang natin, pag sinabi niya pong buy, magba-buy tayo. Pag sinabi niyang sell is, magse-sell tayo. In that way po, is pwede na tayong kumita while nag-aaral po tayo dito sa ECA. No? Pwede na tayong kumita agad. So, habang nag-aaral, pwedeng kumita. Ano pa po ba meron? So, ito po yung pangalawa nating tool na ginagamit, si Solex po. So si Solex is para siyang Twitter na dito tinitweet nila yung mga yung mga possible entries sa market. So Solex is exclusive lang sa mga students ni economy. So para kang merong chat GPT dito sa cellphone mo na pagka meron kang nakitang pagka-check mo ng Solex is makikita mo meron na silang mga binabato na mga entry point. Ayan. Kung mapapansin nyo, sabi dito is magse-sell ka ng AUD Swiss francs. Yan, sasabi. Kakapi mo lang yan, kakapi mo lang yan, kakapi mo lang yan, and then ipe-paste mo lang po doon sa MT5 natin. Kung ano yung gagamitin natin na platform para makapag-trade sa Forex. Ayan. Ito pa po. Si Edris po. Si Edris po is kapatid po siya ni Hassan Mahmoud ng ating CEO. Then nagbibigay din po siya ng mga possible entries na nakikita niya sa market. Yan po. Copy, 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 and then ipe-paste lang po natin sa MT5 natin. And hayaan na po natin na yung market is tumaas or bumaba. Ganon. Ayan. So, yung pangatlo po natin is si Manara. So, si Manara po is a scanner ng mga harmonic patterns po. No? So, ito, favorite pong gamitin to ng mga students ni economy na binibigay niya na rin po yung entry point, yung stop loss, and yung mga targets natin. Dito, sabi kasi, once na pumasok sa gray area is pwede natin i-trade. Ayon doon sa, nagtuturo po doon sa masterclass ng kung paano gamitin si Manara. No? So dito, yan, nag-earn ako ng $2, $15, yan, $1, $11. Pero, hindi naman po natin kikitain yung mga gantong amount kung wala tayo nung Manara scanner. No, kung wala tayong mga signals from professional.
Kasi pagka wala tayong Manara scanner and signal from professional, kailangan nating pag-aralan yung market mismo. Na kailangan decades of experience ka muna bago matuto ng mas malalim sa Forex. Kasi si Forex market po is unpredictable talaga, kaya kailangan natin gamitan ng mga tools. Ayan. Ayan, $6.99 nung pumasok sa gray area. Nag-place ako ng trade and then yun, umangat na. Yan, ito, naulit lang yung slides. So here in economy po, meron din po tayong mga iba-ibang community. So dito po is LZR Capital po, yung pangalan ng community namin. Founded by Coach JC po. Siya po yung founder ng LZR Capital. Yan. So dito po sa LZR Capital, nagbibigay din po kami ng signals, no? Na ito po is free lang po. On top lang po to nung tatlo kong sinabi sa inyo na ECA, Solex, and Manara. So on top lang po siya na ibibigay namin once na nag-enroll kayo dito sa LZR Capital and Economy. Ayan. So ano po ginawa? Gold buy now. Set the TP1, TP2, and TP3, then yung SL. No? So ang maganda pa po dito sa community namin is tinuturuan po namin ng mga coaches kung paano ba yung tamang pagkopya ng mga trades ng professional trader and netong VIP signals natin. Ayan. Ayan po yung mga naging profit ng mga students here in LZR Capital. Nang ginawa is nagkopya lang po ng trade doon sa VIP channel natin, VIP signal. And then, yan, 1 week profit, $241. And then yung na-discuss po kanina ni Coach Alan, yung intelligent automation. Ano ba yung intelligent automation? So, ito po is pwede po nating i-discuss to, no, sa mga gusto. Ito po is para dun sa mga busy tao, hindi nakakasabay ng trade, full-time sa trabaho. So, ito po, without human intervention na. Pero magte-trade na po ng kusa sa inyo. Kumbaga, parang mag-i-invest lang kayo, then kusa na po siyang magte-trade para sa inyo. Ayan. So, ito po yung naging kita nung intelligent automation. Ayan po. Ayan, puro blue. Sinabi ko pa, wala pong 100%. Kung makikita nyo, meron din pong mga red dyan. Ayan. LZR Capital Automation na, plus my LZR Capital VIP signal pa. Yun. Diba? So, disclaimer po, past trade does not guarantee future results because Forex trading is risky po talaga. Ang pinagkaiba lang po, pagka nasa economy tayo, meron po tayong mga professional traders na nagbibigay ng signals and meron tayong ECA na doon nila tinuturo kung paano mag-deep dive talaga sa Forex market kung gusto natin pag-aralan ng mas malalim. And then, meron tayong Solex na parang Twitter, iti-tweet na ng mga professional traders yung mga possible entries natin sa market. So, kaya po naging mas madali yung journey namin dito kay economy. Ayan. So, about the pension plan ni economy, yung affiliate, this is my first income, no, sa affiliate marketing. So, 30,450 on my first month. Ayan. And then yung sa pension plan po na yon, sa mga ano lang naman po yon, sa mga willing lang rin gawin yung side business ni economy. And sabi po ni Richard Branson, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. No? Ganun naman po tayo, pagka may nakita tayong opportunity, pagka hindi natin siya ginrab, hindi naman natin malalaman kung paano siya gumagana. Kung magsasucceed ba tayo dito o hindi, kung hindi natin susubukan at pag-aaralan. Never depend on a single income, make investment to create a second source. So alam naman natin, kaya tayo nandito,
is naghahanap tayo ng pwede pa nating ekstrang pagkakitaan. Ayun, so doon na po natatapos ang aking slides. Yun. Sige nga po, naintindihan po ba natin yung mga diniscuss ko ngayon kung paano namin napadali yung forex trading, no? Na hindi na pala natin kailangan mag up trend down, trend up, trend down, trend ng technical analysis, fundamental analysis, sentiments analysis, na hindi na pala natin kailangan tumitid sa chart, no, ng sobrang tagal para lang mag-profit dito sa forex market. Ayan. Sige po, type 1 po kung may naintindihan, type 2 kung hindi masyadong naintindihan. Ayan. Sige. Ayun, mukhang wala nang tao sa webinar natin, ano? Walang mga si Ma'am Merlinda lang, tsaka si Amos. Coach Alan, mukhang ayaw nila ng freebies, no, na i-discuss natin. Kasi, ayan, si Sir Jonard, kasi alam ko, nasa work yata si Sir Jonard. Ayan, thank you, Sir Jonard. No, isa ka sa mabibigyan ng freebies kasi nag-open ka ng iyong camera. Ayan, yung iba po. Yes, Coach Cham, may good news tayo, no? Ma'am Lisa, Good news yan, yung mga Sir mabibigyan. Jose, ayan. Sa next discussion. Ma'am Maria, Elsie. Andyan pa po ba kayo? Ayun, Coach Alan, mukhang wala na yung iba. Mukhang si Sir Jonard lang ang maswerteng mabibigyan natin ng pa-freebies natin ngayong gabi, ah. Yung mabibigyan yung mga mag-o-open ng camera tsaka yung syempre, yung mga mag-i-interact. Ayan, nandito si Ma'am Lisa Gumba. Alam ko to, to ni Ma'am Merlinda. Friend to ni Ma'am Merlinda, si Ma'am Lisa. Isa yun, Coach, si Ma'am Lisa yun. Ma'am Lisa, pwede po ba tayo mag-open ng camera? Para po magkakitaan naman po tayo. At kayong dalawa lang po ni Sir Jonard ang nakakausap namin dito sa webinar. No? Ayan. Please open your camera po, Ma'am Lisa, para tayo. Makapag-usap po tayo. Ayun. Thank you po sa pag-open ng inyong camera. Ayun, Coach. Yung po, discuss po natin yung yung mga previous po nila, no? Kay Sir Jonard and Ma'am Lisa. Ayan. Sige po. Meron akong ni-ready, Coach Cham. Sige po. Sige po, Coach, pa-plug nga po. So yan, kita po ba? Sorry, medyo hindi siya, kasi ito yung presentation kong kabuuan. Ito. Yan. So sabi nila, ito daw yung the biggest risk is not taking any risk at all. Ito nabanggit ko nito kanina, 'di ba? Sabi ni Mark Zuckerberg, yung CEO ng Facebook. Sabi nito, information can change situation. If you want to change your current situation, kapatid, may dapat kang gawin na kakaiba. Kasi hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo right now, pero what if itong information na sinare namin sa iyo ang magpabago sa current situation mo? Baka ito yung sagot sa current problem mo. Ang mga mayayaman, bakit sila lalong yumayaman? Kasi meron silang alam na hindi alam ng mga mahihirap. Meron silang ginagawang kakaiba. Ang forex trading ba alam na karamihan? Di ba hindi? In fact, dito sa Pilipinas, wala pang 2% ang may alam sa forex trading. Si Chavit Simpson nung na-interview siya ni Anthony Taberna, itong nakaraan lang, tinanong niya kasi ang daming negosyo, di ba, ni Chavit. Tinanong siya ni Anthony,
ano sa lahat ng negosyo mo, ano ba yung pinaka paborito mo? Sabi, tinanong ni Tonying. Sabi ni Chavit, pinakagusto niya yung foreign exchange. Ayun sabi niya na ano. So, ibig sabihin, nagpo-forex din si Chavit Singson. So, yun yung ginagawa ng mga mayayaman na hindi talaga ginagawa ng mga ordinaryo. So, kung inaral mo ang forex, meron ka ng edge over dun sa mga kakilala mo. Meron ka ng advantage over dun sa mga ibang ordinaryong Pilipino. Okay? Baka sabi mo puro laging pera-pera lang ang sinasabi namin dito, no? We have to be practical whether we like it or not. Kung wala kang pera, kasi ibang tao, di ba? S kasi iba tao. Minsan, ang yardstick ng wealth ay kung gaano kadami ang iyong pera. And ire-respect ka lang ng ibang tao dahil sa iyong pera. Ganun, yun yung masakit na na reality, di ba? Ito yung ah, sikat na commercial dati, di ba? Yung sa isang coffee. Malalaman nyo kung ilang taon na tayo kung alam mo to. Para kanino ka ba bumabangon? Di ba? So itong tanong na to, simpleng tanong pero napaka-impactful, di ba? Kumbaga, bakit nga ba tayo bumabangon? Bakit tayo nagtatrabaho? Para kanino ba tayo nagtatrabaho? Siyempre, meron tayong iba-ibang sagot. Meron para makapag-provide sa mga mahal natin sa buhay, kanino ba? Para sa anak natin, sa magulang natin, sa kapatid natin, at sa iba pang mga mahal natin sa buhay. Or pwede rin para matustusan ang pangangailangan nila. Yun. Kaya kung ikaw ay ang tao na naghahanap ng side hustle, na di mo iiwan ang current job mo or yung business mo, forex trading is for you. Pero kung sapat naman na, masaya ka na sa current situation mo right now, at hindi mo problema pera, then hindi ito yung tamang opportunity para sa iyo. Okay? Sabi dito, your current situation is the best decision that you made 2 years ago. Pag ang buhay mo ngayon ay yung para kang nasa rat race, yung trabaho, sweldo, bayad utang, na ang pakiramdam mo para kang nandun, ipaikot-ikot lang. Kaibigan, may dapat ka nang baguhin. Sabi dito, 2025 is the golden era of forex trading. Whether mag-join ka or hindi, pero kami dito sa LCR Capital, magtutuloy-tuloy lang sa pag-share nitong forex trading, nitong economy. Okay? What if 1 or 2 years from now, mag-cross yung landas natin? Tapos naka-take off na kami. Tapos nagpe-pension na kami ng Icon 15 na kami. Nagpe-pension na kami ng $15,000 or that's equivalent to 870,000 pesos. Kasi syempre tuloy-tuloy lang. Pero ikaw, since nag-procrastinate ka, di ba parang nakakapanghinayang? I hope na dumating yung point na di ka magkaroon ng regrets na nasabi mo sa sarili mo na yung favorite na kanta niya na yung kanta ni Claire de la Fuente na sayang, sana sinubukan ko, di ba? Sana binigyan ko ng chance yung sarili ko na matry yung opportunity na to. Yun. Kaya kaibigan, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, sumubok ka. Kumbaga, ito yung you have to take the leap of faith. Yung sabi nga natin, opportunity knocks once. Kaya kapag nakita mo na tong opportunity na to, you have to grab it. Otherwise, baka merong pagsisisi sa bandang huli. Okay? So, ito po yung sinasabi namin freebies. Just in case na mag-join ka for tonight or kung mag-join ka, ito po yung mga freebies na matatanggap mo. Ito yung 10 steps blueprint. Ito po, naka blueprint dito kung ano ba yung susundan mo step by step para matutunan mo kung paano mag-forex trade or mag-trade. From step 1 hanggang step 10. Also, yung second, yung intelligent automation, yung diniscuss ni Coach Cham kanina, yan yung gold rush, na kahit natutulog ka, kahit busy ka sa work mo, sa trabaho mo, sa business mo, may magte-trade for you. Also, yung VIP signals na binabato ni Coach JC, yan, pwede tayong kumopya ng trade yan. And other yung mga
yung mga trades ng Manara, yung ano, yung Solex, yan, pwede mong kopyahin yan. Also, yung pension plan, na i-discuss namin to kapag naging member ka na. Ito, risk-free ito kasi wala kang ilalabas na kapital, pero dahil member ka or nag-avail ka ng affiliate kit ni Economy, may chance ka na ma-avail itong pension plan. Next is yung coaching. Kapag nag-member ka dito, meron coach na naka-assign sa'yo. Yan, ang tanong, matututukan ba ako dito pag nag-join ako? Siyempre naman. Marami tayo dito mga members na makaka-attest na talagang natutukan sila nung nag-member sila. Hindi to yung katulad sa isang team na sa ibang team na kapag nag-join lang sila, isasalpak lang yung mga video o panoorin mo to. Pero ito, meron kang one-on-one, meron kami ginagawang one-on-one sa mga students namin na nag-join. Tapos, kapag may mga tanong, sige, free na itanong mo. Maraming coaches dito na supportive na sasagutin yung mga tanong mo. Okay? Next, last, kikita ba ako pag nag-trade ako? Siyempre naman, itong mga pinakita ni Coach JC, Coach Cham kanina, yung mga samples ng mga results ng mga trades nila. Ito yung mga dagdag na testimonies, yan katulad nito. Si Daniel from Tarlac to, student from Tarlac, $379 in one day kumita. $379. That's equivalent to 21,982. Ito naman si Ramil. In just one day, kumita siya ng $114, which is equivalent to 6,000 plus. Ito naman si Ma'am Rose from US, kumita ng $45 or 2,641. Ito naman si Berdim, kumita ng $24 or 1,397. Ito, bago pa lang to. Tapos ito si Lou, kumita siya ng $31 in just one day, which is equivalent to 1,850. Not bad. Mas malaki pa sa minimum wage earner dito sa Pilipinas, di ba? And also ito si Erwin, kumita ng $11 in just one day or 672. Ayan, at marami pa. Katulad si Ma'am Christy, ito yung natin. Yung DH to sa Hong Kong, isa sa mapagmamalaki namin si Ma'am Christy. Actually, kilala na to ni Ma'am Merlinda, yung isa sa attendee natin ngayon. Yan, kumita siya ng $335 or 2,036. Pero ngayon, yung kinikita na ni Ma'am Christy is parang nag-standard na siya na $100 per day, di ba? And ito, $3,000. Marami pang ibang mga makapag-attest dyan. So yun nagtatapos yung natin, yung sa presentation natin. And just in case na interested ka na mag-join, kung sino man yung nag-invite sa iyo, please contact him or her. Pero dito hindi ko alam kung sino yung mga walang invites or yung hindi pa members. Kindly type 1 kung member ka na or type 0 kung hindi ka pa member. And please feel free to join our Observers GC. Nandito po, ni Coach Cham, minessage sa chat box yung Observers GC natin. Kindly type 1 kapag member ka na or type 0 kung hindi ka pa member. Para mag-guide ka namin kung doon sa step by step na susundan mo to enroll dito sa Economy. Si Ma'am Lisa, alam ko, ready to enroll na to, pero nagkakausap na kayo ni Ma'am Merlinda, para doon sa enrollment. Ayan. Pero ko hindi ko siya ma-open. Gusto ko kasi naka-down pa po yung website natin. System? Okay. Once bukas pwede na to. Okay na to bukas. Okay na yung bukas. Yes po. Okay. Bukas. Okay. May maintenance. Nag-update po ng system. Opo. Maintenance lang nag-update. Ayun, Ay, meron ka pa tanong, Ma'am Lisa? Wala na po. Wala na. Kay Ma'am Merlinda, once na member ka na, Ma'am, i-welcome kita personally para sa natin. Para maituro ko kung ano yung next step, no? Tapos si Sir Jonard, ka ba, sir? Just hindi ka pa member, no? Ka na ba sa natin sa
Join ka na sa observers natin? Sir Jonard, sali ka po dito sa observers, yung plinag po namin. Tapos nandito rin po yung Facebook namin, Alan. Ayan. Sige po, para po ma-accept kayo namin. Nag-thumbs up po ako sa GC. Okay. Ayun, sige po. Accept ka namin after ng webinar, sir. Yes. How about si Ma'am Maria LC Tagunod? Ma'am LC, member ka na po ba sa economy or hindi pa? At saka si Sir Jose Leo Laplana. Are you already a member? Kindly chat dyan sa chat box if you are a member or hindi pa para mag-guide po namin kayo. Ayan. Ay, Coach Alan, nakita ko nag-message si Coach JC. Ayan, baka nandito siya ngayon. Baka meron siyang gustong i-share, no? Si Coach JC. Coach JC, nandyan po ba kayo? Ang ating founder here in LCR Capital. Ayan, sige. Mukhang Ayan. Tignan lang po natin if nandyan siya, no? Yeah. Hello. Yes, Sorry sabihin naman natin. Actually, eto, Dito ang prompt na natin. malapit na ako sa bahay, nagda-drive lang ako, pero I would like to greet everyone. Nakikita ba ako sa camera? Yes, Coach, Nakikita ba kita ako? po. Ayan, malapit na ako sa bahay. Pasensya na guys, actually, birthday kasi ng aking minamahal na misis ngayong araw, kaya I wasn't able to join you. Pero habang naman, paputol-putol kasi connection ko dun sa buffet, pero nakikinig ako. So anyways, I would like to greet everyone a happy evening, good morning and afternoon kung nasan man kayo, no? And of course, I would like to congratulate for spending time with us, for spending your time, no, with us, no? And napakalaking bagay ho nito sa amin. And teka, bago naman ako salita ng konti, guys, baka naman pwede kayo mag-open ng camera. 'Di ba? Para naman para naman magkakitaan tayo, 'di ba? Kasi 'di ba, ang hirap ang kausap natin paano lang. Sige, ako baka sabihin niyo, Coach JC, di ka nag-open ng camera. O, ako rin. Mag-open ako habang nagda-drive ako. Yan, 'di ba? O, pasensya na, medyo madilim. O yan, pero cute naman tayo tonight. Yeah, 'di ba? So yun guys, open tayo ng camera guys, please. Please naman, open tayo ng camera para magkakitaan tayo. Yan. Huwag na tayo magkonsensyahan pa, 'di ba? Yan, yun, di ba? Alright. So anyways, guys, maraming salamat sa pagpunta. And guys, it is something na gusto namin pasalamatan din. Kasi you spent like an hour or two dito sa aming webinar. And hindi po biro ang magstay ng mga ng ganong katagal, no? Pero the thing is, ang akin lang, madalas ko po itong sinasabi, ladies and gentlemen, na dito, kaya kayo nandito, no? Pero ang akin lang, bago nyo iwan itong webinar natin tonight, may gusto lang sana akong sabihin at itanong sa inyo. Okay, sandali. Park ko lang ng konti dito yung sasakyan para naman makapagsalita ako ng mabuti. Yan, pero nandito na ako sa bahay. Pero bago ako pumasok sa loob ng bahay, kausapin ko na muna kayo. Alright, so sandali ha. Just give me a few. Sandali. Dito ko na lang park sa labas. Okay. So, yun lang. Pasensya na, just bear with me. Baka may mabangga akong tikbalang dito sa likod para sigurado. Pero dito na ako sa aking bahay, no. Yan, tabi ko lang ng konti. Yan. O guys, baka pwede pa konsensyahin yung ibang yung ibang hindi pa nag-o-open ng camera. Nabanggit nyo na yung freebies, di ba? O, Yes, Coach. para ibigay Nabanggit na. O para naman ibigay natin ng bonggang-bongga. O, di ba? Sandali. Mag-open lang ako ng ilaw para naman makita niyo yung aking ayos ngayon at nagpamada pa ako para sa inyo. Di ba? Ayan. Hello guys. So, syempre, before we leave or before bago tayo maghiwa-hiwalay ngayon, yan, baka naman pwede makita yung iba. Sino to? Si Ma'am Maria Elise, Jose Leo, Jonard, di ba? Open tayo camera, guys. Di ba? So, ito guys, ito lang sasabihin ko sa inyo. Always remember na pumasok ka dito, you stayed for almost 2 hours. Di ba? 1 hour or so. Di ba? Pero guys, ito lang sasabihin ko. Dapat alamin mo kung bakit ka ba talaga nag-attend. Very happy birthday sa misis mo, Coach JC. Maraming salamat po. Nako po, maraming salamat sa pagbati. So anyways guys, yun nga, sabi ko sa inyo,
alamin nyo kung bakit kayo nag-attend. No? Some of you nakapag-attend na siguro dito isa, dalawa, tatlo, or maybe yung iba nakapag-attend na sa ibang webinar. Well, ibahin nyo LZR Capital. Yun lang ang pwede ko sabihin sa inyo. Ibahin nyo yung LZR Capital, no? So, alam ko na wag na tayo magpaka-plastic-plastic pa, no? Kaya, kaya kayo nandito ngayon kasi alam mo sa sarili mo na may kulang. Alam mo sa sarili mo na parang may mali in terms of financial situation. Correct me if I'm wrong. Diba? Kasi hindi ka naman dito siguro pumunta kasi wala namang artista dito para lang manood, di ba? Wala mga artistahin lang pero kung artista wala naman dito. Wala naman chika minute din dito, di ba? Wala tayong paka-plastic-plastic pa. Nandito ka kasi gusto mong makakita ng isang opening or isang, alam mo yon, side hustle na pwede mong gawin. Pero madalas ko sinasabi to every time na nagwe-webinar kami, kung nakapag-attend na kayo, kung trabaho, sweldo, bayad, utang ka pa rin, kapatid, wag mo nang pilit. May mali sa ginagawa natin. Diba? So, kaya yung mga nag-open ng camera, alam nyo, gusto ko kayong batiin. Maraming salamat. Maraming salamat kung nag-open kayo ng camera. Kasi, alam mo, laking bagay sa akin yun. Kasi, alam mo yun, na-appreciate nyo yung oras na binigay namin at same time kami na-appreciate namin yung mga oras na binigay ninyo. Kasi guys, madalas ko rito sinasabi, January pa lang ngayon, di ba? Alam mo, believe me, ang first quarter ng 2025, isang pitik lang ng daliri. Maniwala ka sa isang pitik lang ng daliri. Ang first quarter ng 2025. Biruin nyo, parang kaka 2024 lang, tapos na. 'Di ba? Mamaya-maya niya matutulog ka na naman. 'Di ba? Ano tapos pamaya-maya na papasok ka na naman sa trabaho mo. Same routine. Walang growth, wala talagang solid na na alam mo 'yon yung sorry for the word pero walang solid future. No? Ako to be honest with you, itong forex trading na to, itong ginagawa natin. For your information, hindi ko naman linya to. Aircraft mechanic po ako eh. Aircraft mechanic po ako, hindi ko po linya to. Si Coach Sam, sa tingin nyo, linya niya yan? Hindi niya linya, si Ferrer yan eh. Diba? Si Coach Alan, linya ba to? Hindi niya linya yan. Engineer yan eh. Anong alam ng engineer sa pagpo-forex? Pagpo-program ang alam ng engineer. Kasi easy yan si Coach Alan. Si Coach Sam, chef po yan sa barko. Anong alam niya sa forex? Ang alam niyan magluto. Diba? So, ako, aircraft mechanic ho ako by profession. And I'm a businessman. Yun lang, pero forex trading, kapatid, hindi ko siya linya. Pero ang akin lang kapatid, ladies and gentlemen, kung dito ka kikita na maganda, dito ka papaldo ng maganda, alam nyo, kahit kahit hindi ko linya, lilinyahin ko eh. So be honest with you, nag-profit ako today ng $91. So basically, yung income na okay, binayad yung income ko today, basically yung ginastos ko sa birthday ng misis ko for tonight, libre lang. Take note kumita ako habang kumakain ako. Habang nagtuturo ako. Habang nagsisend tayo ng signals. Alam mo, panalo tayo sa sa high impact news na dumating kanina ng 9:30. Diyos ko, saktong-sakto timing. Sabi ko sa inyo. It is something guys, sabi ko. Eto sino po dito mga 40s and above na? Sige po. Type 1 sa chat or kaya thumbs up na lang sa camera. Mga 40s and above. 40s and above. Ayun. Si Ma'am Lisa. Diba? Oh. Guys, believe me. Bakit ko sineseryoso yung forex trading this 2025? Alam nyo bakit? Next month, ako naman may birthday. Actually, hindi lang pala ako. Si Coach Sam din. Coach Sam, birthday niya rin. February din yan. Diba? So, Febrero tayo. pares tayo, di ba? Birthday na naman tayo. Tatanda na naman tayo. Every year, alam mo, hindi yung pagtanda natin, hindi naman every year, every day tayo tumatanda. Paalala ko lang, every day tayo tumatanda. Kaya tinan nyo yung buhok ko, di ba? Ang tigas nga ng buhok ko ngayon. Pero, alam nyo yan, guys, puro puting buhok yan, no? Sa totoo lang, tina na ako ng tina. Pumuputi pa rin. Alam mo bakit? Every day tayo tumatanda.
Bakit ko inaayos yung forex trading? Bakit ko inaayos yung negosyo natin? Alam nyo bakit? Kasi pagdating ng araw, hindi na parehas yung energy natin nung versus sa 20 anyos tayo at saka yung energy natin pag nag 70-80 ka, hindi na po parehas. May mga bagay na tayo na hindi na natin kayang gawin. Baka nga 70-80 pag ihi na lang sa banyo, may hirap pa tayo eh. 'Di ba? Pero alam mo pinakamadaling daw gawin kapag natutunan natin forex trading, yung pumindot. Kasi kahit 60, 80 ka na, makakapindot ka pa rin. Tama, mali. Sa forex trading, pipindot ka lang. Pag nasa tamang community ka, nasa tapang tao ka, kapatid, ang laking bagay na papindot-pindot ka na lang na ganun. Diba? May nakita mo yung number, kahit gumamit ka pa ng magnifying glass, kung malabo mata mo, diba? Market execution lang pang, copy-paste, pindot-pindot, pero and yet kumikita ka. Yun lang naman. Diba? And this opportunity, kapatid, huwag mo nang palampasin. Kasi alam ko, actually, yung ibang pangalan sa inyo, familiar na sa akin. I think nakapag-attend na kayo before. So, pag ilang attend nyo na to, huwag nyo yung pabayaan na mag-a-attend kayo ulit. Nang mag-a-attend lang, dapat ina-actionan po. So anyways, pasensya na kayo, hindi ako makapagsalita ng sobrang tagal kasi nga nandito na ako sa bahay right now and kailangan ko pang ibaba yung mga bata. Ayan, no. Yun, di ba? At saka yung misis ko nandun sa likod kasama yung aming baby. Ayun, no. So yun, no? That's the good thing about forex trading. You have the time to enjoy your money and your money to enjoy your time. Take note with your family. Yun lang, Coach. Maraming salamat. Maraming salamat din sa spare time na binigay niyo sa akin. And of course, guys, pag ito di mo ginawa, may ibang gagawa. That's all for me. Coach JC right here, head and founder of LGR Capital. Ngayon pa lang, welcome ko na kayo. Kapatid, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Simulan mo na. Maraming salamat, Coach Sam, Coach Alan. Thank you. Thank you, Coach JC. Ayan. Ayun. Ayun po. Sa mga mag-join na lang po tayo sa Observer and you can message me and Coach Alan sa mga gusto pong mag-enroll kay Economy. And we will guide you po hanggang matuto po tayong mangopya ng trade sa mga ating professional traders at doon sa VIP. Kasi po, if we want to deep dive in the forex trading, meron po tayong ECA to learn from the professional traders. Kahit kami po is ginagawa rin po namin yun at pinapanood namin siya para mas matuto at mas may ma-impart kaming knowledge sa mga magiging students namin. Ayun, Coach Alan. Ayun. So thank you very much everyone for attending. I hope na meron kayong natutunan. And kapag may question kayo, basta mag-join lang kayo dun sa Observers GC, pwede namin kayong sagutin or pwede nyo kaming message ni Coach Cham. Yan yung inano niya kanina, yung message niya dun sa Facebook account namin. Okay? So I think we shall call this a night, Coach Cham. Yun. Yes, Coach. Thank you very much and I would like to welcome everyone in advance. Yan. Ma'am Lisa, welcome in advance po. See you on board. Jonah, Maria, Joses, on board po lahat. Bye-bye. Thank you sa time. Bye-bye. Bye. Thank you, sir.